our match number 1, game number 1 between Onyx Philippines laban sa Twisted Minds. Grabe. Tara, samahan nyo kami pumasok muna sa Land of Dawn. Ibang klase, kaabang-abang talaga ang ating matutunghayan. Again, dalawang hari ang ating nakikita ngayon, MP the King at King Kong. Finally ay dumating na rin ang pagkakataon para sa Twisted Minds na bawian ang hari. And as you've mentioned earlier, parehas tong may hari. We have MP the King, and as we all know, ang current na defending champion natin, Onyx Philippines, one king will fall down. Pero who is gonna be? Mamaya malalaman natin yan. Pero ngayon, tutukan natin yung mga, sabi natin, na-predict ng ating mga kasama earlier sa panel dito, Midnight, na mga drafts for Twisted and Onyx. Yeah, I would say very important dito yung mga binanggit nilang key hero, especially yung roamers, no? Kasi dito talaga magdidictate yung tempo ng pace, especially with the assassin junglers na meron on both sides. They want momentum, they want scaling, they want sheer damage. Kaya importante dito yung trades ng first turtle, honestly. And dagdag na natin dyan yung factor ng XP lane din. Kaya tama din yung binanggit nila. Kung sino yung unang makakapoke ng turtle will give a huge advantage para sa first objective, para makakuha mo yung momentum na yun. Ang kaga rin ng Tempest of Blade na naibitaw kagad ni MP the King ngayon, si James. Kailangan naman atras, babalik pa si MP. Nandun rin si Haji at si Escalera. And ang ganda na ginawa ng Onyx doon kasi alam nila nag-retreat din si MP kaya diniretso agad yung Green Camp. Maganda na nag-reflect agad yung na-point out ni Midnight and even nila ni Bor and Exhort doon. And definitely sa XP talaga tayo nakakita ng mga pangpupurong ganito. Okay, Kirk ay aatras din lang. Babalik-balik lang naman sa damo yan. Diyan lang yan. Kaya nga heal damo yan eh. Nag-heal kasi sa damo eh. Oh. Kapit Oo. lang sa grass. Sabi nga ni Womi, di ba? Kapag kailangan mo ng lakas, kapit sa lang grass. Yan. Ayan. At nakikita natin yung kalakasan ng Onyx sa ganong discipline na nga lang din. And right now, first turtle, andyan agad sila Escalera. 4 on 3, pwede natin makita dito na bakbakan. Oy, nakakalahati yung buhay dito ni King Kong. Ang flicker ay na-force kagad para kay Escalera. Oh! Nakuha ni King Kong yung pagong na iyon habang si Escalera pagsabayan na bitbit din ni Super Prince sabay iskapo with that skill. And ngayon naman si James ay may ipit. Tumalon-talon na lang kaya lang hindi na rin siya makakaligtas pa sa kamay ng Super Fam. Sobrang ganda ng position na tinake ni Kirk with the ultimate para mapaibaba yung lane sa pader. Even though umabot yung... Uy, taga lang, mamaya na yun! Pinapakaganda Holy naman! pa! Oh my gosh! What a fist crack and fist break play para dito kay King Brusco. At nakaligtas pa siya. Flicker ay actually na-commit din ni HJC para kitilin sana yung buhay ni Brusco. Pero nakaligtas pa rin. Ayaw magpa-analyze yung mga teams natin. Binrake na nga, kinarak pa. Lahat ng pwede pang wasak ginagawa na dito ng Onyx Philippines. Hindi lang sa ayaw magpa-analyze. Itong Onyx Philippines ayaw paglaruin yung Ling. Ito yung international sickness ng mga Ling. Kapag nabebehind ka sa early game, kapag nakukuha ka ng unang pagong, and kapag ikaw ay nagta-turtle, yung purple mo, ginagawang lord din eh. Pina-purple dance. Pina-purple dance yun eh. Eh pag sickness may simptomas, Oo. at nag-uumpisa na nga magpakita yung mga simptomas sa ganyan, dyan magaling ang Onyx Philippines sa pag-infect na nga lang din and pag-deny ng mga ganong klaseng jungles. And alam naman natin kapag hindi gumana ang early game para sa isang Ling, mag-aantay pa yan ng mga lampas ng 5 minutes para dun sa split di ba? Ang ganda sana eh, kasi yung idea ng Twisted Minds, gusto rin nila makuha yung momentum away from the Joy. Nag-contest ng Turtle si MP the King, umabot yung Defiant Sword niya. Kaso ang problema, yung Retribution, dahil nga ang aga niyang bumaba ng pader, may naiiwang sukli eh. And kinuha ni King Kong eh. Tama, syempre kailangan bawat piso ay importante. Oo. At pasinop nga itong Onyx Philippines. And speaking of King Kong, ngayon sa may bandang bottom side pa rin tayo makita ng konting mga pagpitik, pagnakaw. Even James, kahit sabihin natin makunat siya, hindi pa rin naman siya pwede mag-setup overall dito sa mapa eh. Hindi pwedeng basta-basta na lumapit dito si James. Kasi kailangan niya rin kalkulahin di ba? Yung mga bagay-bagay at ngayon ay kalawang pagong ay available na at pwesyo rin lang Onyx Philippines. Okay, maaga pa. Agad dito, sila outplay, nakatago, Escalera, trying to find the right target. Sino nga ba ang kanyang maaabot? Kasi sa ngayon for Onyx Philippines, they're also waiting! Okay, pumasok na kagad. Itong si James! And HGC ay nakakuha din ng kill. Habang si MP the King nakabawi. Wala lang agad si King Kong. Ngayon, dalawa ang napuruan para sa Onyx Philippines. Ngayon naman si Kirk ay umaatras din. Andun yung mga pagbitbit with the lantern and MP ay masisecure finally yung pag-go. That's a very big jump mula rin sa Twisted Minds. Just goes to show gaano ka-importante yung roam na magkabilang side. Once na matanggal mo si Brusco sa equation, yung heal na lang yung iintindihin ng Ling. Pero ang kinaganda kasi sa Ling, meron siyang bypass eh. Pwede siyang umangat sa pader, hanapin niya rin dito yung Joy, mag 1v1 sila. Essentially, in-enforce ng Twisted Minds dito yung 50-50 laban kay King Kong. Kaso ang problema kasi, lamang yung Ling sa Joy eh.
Lamang talaga. Eh, nakita natin yung movement niya. Walang traffic. So, dire-diretso siya doon. Oh. Eyeing the turtle. And aside from that, sinabi nga natin importance ng gagawin talaga ni Escalera. Pero dito Aray! naman counterpart, mid lane, napupuruhan si Super Friends. Atras kagad siya dito eh. Naramdaman niya yung dalawang bagsak ng Feathered Earth Strike. And ito yung sinasabi kanina ni Chantel eh. Continuous kasi yung damage ni Super Prince as compared dito kay Hajisi na tuloy-tuloy na bagsak eh. Kapag Oo. tumama yun, isipin mo, dalawa lang yun ha. Halos Yep. mamatay itong si Super Prince. Yeah, yan yung mga yung mga pockets of burst damage na hindi mo pwedeng i-underestimate. Kasi yes, meron kang sustained DPS dito from Onyx Yeah. Philippines, but for Twisted Minds, mabigyan mo sila ng opportunity and with the right setup, especially with the the initiations mula dito kay Escalera, yung burst damage ni Haji, Yeah. ang laking spasyo yung nabibigay para sa kanilang mga damage dealer, para sa mga core sila, Outlet, Sempi the King. And keep in mind, hindi pa nga natin nakikita yung presence ng Phobius. And we like that, pockets of damage. Naka-cargo pants dito yung mga members ng Twisted Minds. So marami silang pwedeng hugutin from their book. Yep. And as we've mentioned nga, sila yung tinaguraan na ngayon na Dark Horse for our playoffs ngayong Season 15. Now, looking forward here for our quick Infinix in-game equipment check, mapapansin talaga natin dito yung aggression and of course, yung prioritization dito ng items sila, James. Yeah, sobrang importante rito nung Radiant Armor, yung binanggit na item ni James dito, no? Kasi siya yung sustain eh. Siya yung uubos sa attention dito ng Onyx Philippines para mabigyan ng spasyo dito sila MP the King. And dagdag pa natin dyan, may isang problema ang Onyx Philippines. Meron ka ng poke na nagagaling mula kay Hajizi, yung damage ng Feathered Earth Strike. Sama mo pa dyan sa high DPS na meron dito si Outplayed at hindi ka pwede magpakita ng low HP ka kasi buo na yung Sky Piercer for the Kimi. So, BB lang na yan. Pwede kang maging, sabi natin skill or sabi natin stack para sa Sky Piercer ni Outplay. But take no for sa Onyx Philippines ngayon, sobrang worry na nga lang din nila. Pero bandang taas, 1v1 Uy. here for Keller. Napapurify agad maaga. Oo, nandun, displacement kasi. Oy, wait lang ha, may hampasan na gaganap. Oh. Dito kay Kirk at kay MP. Tumesting. Pero lugi kagad eh. Tumesting kasi. Ganyan, tetesting na rin si Super Friends. Gamit kagad yung Crimson Gold Beacon. miss. Para lang makaalpas doon. Pwesto ang Twisted Mind sa pagong. Pero hindi sinusukuan ni Brusco to. Talagang eye on the turtle or the prize here para sa Onyx Philippines. But right now, even Twisted Minds ay sobrang nag-iingat sila. Parang the next base case scenario muna dito. Hindi pilit yung magiging turtle dance for the last turtle. Instead, itry muna nating relieve ibang pressure sa mga ibang linya. Yeah, alam nilang alam ng dalawang team na yung attention actually wala sa turtle kasi nandyan yung nandyan yung mga jungle sa baba eh. Pero yung Kimi kasi sa taas kailangan na sagutin ng Onyx Philippines. And ang ginawa ng Twisted Minds, instead of prioritizing mid to control the turtle, pinadala din sa Escalera sa top lane kasi alam nila malaking threat nila kay Kelra ngayon habang cooldown pa yung Purify. And imagine, di ba, napapurify alone ni Outplay doon si Kelra. So yung reaction right now for Onyx Philippines is heavy, pero ngayon, 5-on-4 scenario dito sa huling pagong ng laban. Sino nga ba mauuna? Diyan agad ang Feathered Earth Strike. Pati yung pati yung beacon na gamit na kagad dito ni Super Friends. Activate. Ayun ay pwepwestuhan ng Twisted Mind yung pagong. Pasok Ayun, din si nagkatay. James. Pero si Kiko pa rin ang magwawagi doon sa pagong. Si Kirk ay kailangan matras. Brusco naman ay sasabit din. Pero ang tanong ay makakatakas ba dito Kirk? si Kirk? Nakapatay na ng isa. Brusco and Kirk is down. Habang yung gitnang bahagi naman ay nabasag din ng Onyx Philippines. That is somewhat na malaking factor talaga na masasabi natin na lumaki yung lamang ng Twisted doon. Yeah, even though nakuha ng Onyx Philippines dito yung turtle, you have to look at the problems right now for Onyx. Hindi ganun ka-reliable yung kanilang damage dealers, yung Moscow, tsaka yung Joy. Hindi ganun kadali pumasok sa kanila dahil may Phobius, tapos pwede silang sa setan yun pa. Escalera, tapos dagdag pa natin dyan yung Feathered Earth Strike. So for Onyx Philippines, they have their timing. Mamaya, pagdating ng late game, they have the capability to team fight against Twisted Minds. Pero Moscow, Okay, kukulong ba dito? Okay, Brusco, pumasok Umabot na agad. Itong si Escalera, nakaisa na ang Twisted Minds. Pero si Kiko. Kiko ay tudiresyo ng sinulungan ni James. Pero mapapatay kagad si Ironplane. Isa sa mga main damage dealer na same with Escalera. Nakakadalawa na kagad dito ang Onyx Philippines. Habang si James ay tumumba din sa kamay ng Super Fam. Doon naman magaling ang Onyx Philippines sa sagasa na atake nila doon sa Twisted Minds. Pero medyo nakakagulat ang mga pangyayari doon. yeah, yung mga yung mga angulo yun yung nahahanap eh. Alam mo nakakatawa rito, ito yung minsan yung caster's curse eh. Kakasabi ko lang mahihirapan yung Onyx sa teamfight. Pero Biglang ba? ang ginawa kasi nila, inaangguluhan nila eh. Na okay sige, si Outplay nasa gitna, nag-flicker na siya, tinamaan sila ng SOD, tapos binuhos lahat kay Brusco and wala nang Feathered Earth Strike. So technically speaking, hindi na kaya lumaban ng Twisted Minds nung moment na yon. And napunish sila ng Onyx Philippines. And ito yung mga kailangan ingatan ng Twisted Minds kasi scaling din naman yung lineup nila. Pero in terms of the
the the macro department pagdating ng late game, medyo malaki yung presence ng Moscow at ng Joy sa mga Lord dances. So, if you're Twisted Minds, kailangan ingat-ingat lang sa mga ganong team fights na hindi sila ready na mag-convert ng objective afterwards. Especially with the Flicker exhausted na nga lang din, no? Yes. So para bang libre na side quest yun para kay Kingo? Hindi ba nga yung main quest niya kanina, umiikot-ikot lang siya. Oo. But looking at this one, the First Lord is up for grabs at ngayon, tutuon ang atensyon din dito ng Twisted Minds. But still, katulad nga sinabi natin, kailangan bantayan yung mga gold laners natin when it comes to the spacing sa kanilang mga linya. Pero sa spasyo naman dito sa Turtle or Lord rather, makikita talaga natin na lagi dapat nasa harap si James. Yun na nga si James ngayon ay kakamustahin lang si Kirk. Medyo namiss ata nila isa't isa. Ngayon ay tuloy-tuloy lamang nagamit. Kagad yung traction pulse mula dito kay Outplayed. Escalera. Ayun, sasalubong na kagad. Flicker na force na kagad dito ni Kingo James. mo. Pero pumasok na si Brusco. Number 1 kagad. Si Haji. Si tanong si Escalera. Hindi niya na naligtas. Itong si James ay mamamatay din. Ngayon si Kingo ay kailangan na ring lumayo. Pero masakit yung damage at napapabayaan ata nila si Kelra. Papabayaan yung gold standard sa baba. Okay, 2 for 1 plus turrets. Kelra? Destroyed here Kelra? by Kelra. Tatlo yung lumalaban! Kelra! Labanan niya ata ito nagamit yung Purify. Kelra! Mga outplay! Buti na lang, may Sky Piercer itong si Outplay. Pero si King Kong, kinuha na yung Lord. Ito yung sinasabi natin, yung presensya ng macro ng Onyx Philippines. No hesitation. Ginaw nila yung team fight. Medyo mabagal yung setup ng Twisted Minds Oo. and napunish sila na sobra nung Zushin ni Super Friends na napaangat dito si James. And nung lumaban na yung Twisted Minds, nung nag-decide na sila lumaban, si Brusco lang yung napapatay nila. Pero may Lord pa silang iintindihin. Tapos idagdag mo pa si Kelra sa may bottom lane. Ang ganda nung pagmumultitask ng Onyx Philippines. Pero ngayon, ito, task in hand, si Kirk ang medyo napipilayan. King Kong sa harap! Alam kasi ni King Kong ay wala nang tsunamis na pero tumama din yung Spear of Destruction mula kay Kelra. Wala na kaagad ang main setup hero ng Twisted Minds at yung Lord ay nasa may bandang ibaba. Makukulong sila lalo ngayon. Knowing na for Onyx Seal. Philippines dito sila magaling sa mga macro at sure na makakabasag pa sila ng inhibitor turret. Now, Super Friends is still untouchable. Habang Twisted Minds ay medyo aatras sa pinakabase nila. Okay, gitna naman ang magiging target dito ng Onyx Philippines. 5.6k ang kanilang gold lead. Ngayon si Brusco, sinalo lang yung damage na nanggagaling dito kay Outplayed. And nag-aantay pa sila ng panibagong wave dun sa may top. Yun ata, Grabe, dun ata sila sabay-sabay. magta-transition. Halos sinabay-sabay at tumba lahat ng base turrets dito ng Twisted Minds. Isang push, tatlong lane kaagad yung nilinis dito ng Onyx Philippines and ubos yung jungle resources ng Twisted Minds, immediately amassing almost 4,000 gold Grabe. ahead of Twisted Minds. And ito yung mga signature for Onyx Philippines, yung mga confidence play nila na alam nila lamang sila na sa Lord kasi nakabuo na yung slow push ni Kelra. Even though he died for it, nakuha nila yung Lord, napatay-patay nila yung Ling, and ngayon, ang net result is hawak nila yung mapa. So mawawala yung late game aspect ng Twisted Minds for a bit kasi until the next Lord, hawak ng Onyx Philippines yung jungle ng Twisted Minds. Basically, hawak sa leeg ng Onyx dito yung farm ng Twisted. At mahirap yun kasi mahirap huminga. Speaking of mahirap huminga, hindi makahinga ngayon sa jungle mismo ng Twisted Minds si MP The King. And we've mentioned earlier nga dito si Kelra, yung ganong klase ng mga sacrifice move. Pero sobrang laki naman, di ba? High risk, high reward. And that high reward nag-equate on the gold plus the items kayo na meron na mga members ng Onyx Philippines. At now, yung oras ay pumapabor din sa kanila. At minuminuto, segundo nakikita rin naman natin, hindi nila binibitawan. Even the map control onto the wave na approaching sa Twisted Minds. Yeah, gusto ko lang sabihin na available, pabuo na rin naman ng BOD dito si MP The King. At least kahit papano, no, may reliant na damage na or physical damage na magagaling sa kanya. GC, nakakabuo na rin. Pero may parang plano dito ang Konik, ah. Ito yung once na binuo nila yung slow push, 10 seconds, usually 10 seconds around the Lord timer. Yan, magsa-slow push Ayan si na. Kelra. And ang ginagawa ng Onyx dito, pinagpaplanuhan nila yung Link. If ever man bumabali si MP The King para patayin si Kelra, may naka-reading backup ang Onyx Philippines. So, usually mga teams kasi, they start on the opposite side first. Even if may Moscow, lalo kapag PH team yung kalaban mo, no? Kasi usually nilili mo yung Moscow eh. So ngayon talaga ang ginagawa ng Onyx dito is sinisigurado lang nila na walang counter kay Kelra and then makukuha pa rin nila yung Lord afterwards. And somehow yung pattern na yun na gumagana. Ngayon, it's going to be a free Lord para sa Onyx Philippines.
And talking about the damage na meron si MP Daking, gusto niya kasi magkabuhol-buhol sila pagka kumaklash eh. Yeah. Tsaka siya umaatake. Pero ang problema, unti-unti kasi naa-untangle ng Onyx Philippines yung ganong klase na taktika. With Escalera down earlier, alam nila hindi na naman pwede mag-risk si James sa bumabad lang sa harap. Kasi they have multiple players here for Onyx Philippines that could dodge them out. Ngayon, yung nakaka-dodge lagi, ngayon ay 0 deaths pa po si Super Friends onto his Jushin. Kanina, laging napaproc yung Crimson Beacon niya. Pero tila ba okay lang kasi ngayon pala siya babawi. Yun nga eh. Tsaka ang mahirap dito, yung mga frontliner like sa Sin and Twisted Minds, pasugod. And ang nangyayari, pag sumusugod sila, medyo kinakapos na sakto. para sa pagprotekta kay Alfred at Hajizi. Sugod na sila. Nandito, aabante yung Lord. Aabante si Brusco din! Pumasok na agad. Nagamit na dito ni Alfred yung kanyang traction ball. Sabang si Bruce kayo namatay. Ngayon ay matutulaw din si James. At diretso nakakaagad ang Super Family para tapusin ang Game 1. First game win para sa Onyx Philippines. Match Grabe. number 1 pa lang to ng ating play-ins. Pero mainit-init agad ang bakbakan na nasaksiyan natin doon. Well, to be fair, nakakita tayo doon ng moments din para din sa Twisted Minds na kaya naman nila makipagsabayan lalo na nung early portions. Kaya lang ang problema,